Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po muli, bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Kayo po na masugid na tagapakinig ng tinig ng pag-asa. Dalangin ng aking puso na datnan kayo ng mensahe at pag-aaral na ito na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ayoko na po ng mahabang introduction ngayon para po masimulan na natin ang ating pag-aaral dahil po lagi po tayong kinukulang ng atin pong oras. Sa oras pong ito, again, pagpapatuloy po ng atin pong pag-aaral sa 5 sure signs you've been hooked by the prosperity gospel. Gusto ko pong bigyan ng reiteration ang pagiging tuso at ng mapandayang turo na ngayon ay pumapailan lang at ito po'y nangingibabaw among evangelical Christian churches. Mahalaga po na ang mga pastor at ang mga leaders ng churches ay mapagsuri kung ano na po ang nagiging kalagayan ng simbahan. At mahalaga rin po sa mga elders, leaders ng simbahan na suriin ang mga pulpito at ipinangangaral ng mga pastor at baka po ito ay patungo na rin sa pagiging prosperity preaching. At mga kapatid, pangatlong araw na po ito sa nakalipas na 2 araw ay atin pong binigyan ng emphasis yung kahalagahan ng malinaw na pagtuturo ng banal na kasulatan. Alam mo na ikaw ay hook sa prosperity gospel, number 1, if you cannot accept that Christians are bound to suffer. Kapag ang turo ng pulpito, lagi kang pagpapalain, wala kang pagdurusa, hindi ka magkakaroon ng karamdaman, walang hirap, yun po ay prosperity preaching. Alam naman natin na talagang may iba't ibang klase ng sufferings at tayo po'y nakakaranas nito, hindi exempted ang Kristiyano sa suffering, sa karamdaman at sa iba't ibang mga suliranin. Ang COVID pandemic na ito'y palatandaan na bulaan ang pastor na kapag ikay naging Christian, exempted ka sa suffering. Pangalawa, kapag pinaniniwalaan mo na poverty is just a lack of faith, kasi po ang turo niya mga prosperity ay pagpapalain ka, siksik, liglig, umaapaw. Kapag ikaw ay nagkaloob sa kanila, pagpapalain ka. Meron pa nga ho mga tele-evangelist na patong mo lang yung kamay mo sa telebisyon tapos ipadala mo yung iyong gift offering, dadalo yung iyong kagalingan sa iyo. No? At kapag ikay naghihirap, nagdurusa ang buhay mo, ibig sabihin niyan, mahina ka nila lang. Mahina ang iyong pananampalataya. Halos lahat ng mga prosperity churches ay laging ganyan ang paulit-ulit na isinesermon. Pagpapalain ka, palalayain ka sa kahirapan, patungan mo lang ng kamay, yung laging ganon, yung i-claim mo lang, i-declare mo lang. So, yan po yung mga palatandaan. So, if you believe poverty is just lack of faith, then nabola ka ng pastor, na andyan ka, nahook ka ngayon ng prosperity gospel. Ang mabigat yan, aasa ka ng aasa, na mababago buhay mo, aasenso ka, dahil sumapi ka sa relihiyon na yan, kalaunan, hindi naman ganon. No? Hindi naman kasi iyon ipinangako ng Panginoon kahit kailan. At ngayon, punta tayo sa pangatlo. Ano po, yung third signs ng pagiging hook sa prosperity gospel. At ang pangatlo po, mga kapatid, ay ito. You care more about personal prosperity than peace. Ayan. So, you care more about personal prosperity than peace. Nung kahapon po, tinalakay natin, yung kahirapan ay palatandaan ng kawalan ng pananampalataya. Ngayon naman, dadalahin ka ng prosperity preacher sa paniniwala na ang Diyos ay may plano sa'yo. At ang plano ng Diyos sa'yo ay payamanin ka, bigyan ka ng future. At ang paborito nilang verse, Jeremiah 29:11. Yung mga pastor na gamit ng mga talatang iyan nang hindi ipinapaliwanag sa inyo, mga kapatid, kung ano ang konteksto at ginagamit lang ang talatang yan randomly para sabihin sa'yo, literally,
na God has a plan for you and plan to prosper you and not to harm you, a plan to give you hope and a future. Verbatim. Tapos ikaw naman ay maniniwala sa bagay na ito. Who doesn't love that? Who doesn't love Jeremiah 29:11? Pag binasa mo yan kahit kanino, sasabihin, I love that verse. Diyos ang nagsasalita dyan. At ang sabi ng Diyos, meron siyang plano. At meron siyang plano. Ang plano niya ay prosperity. So, kaya paborito ng mga prosperity preacher yan eh. A plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you. A plan to gives you. What? Hope and future. Kasi you, if the pastor is pointing a finger on you, declaring that that verse is for you, sino hindi maniniwala dyan? Di po ba? We all want God's blessings. We all want double helping financial prosperity. It doesn't sound bad. But the word translated throughout the Old Testament as prosperity is actually the Hebrew word shalom. The Old Testament prosperity is the same meaning as the Hebrew word shalom. And that word shalom sa Tagalog ay kapayapaan, sa English ay peace. And as you probably already know, peace is much deeper and more far-reaching than just having few extra bucks on your wallet or any blessings of material wealth. Why? Kasi alam niyo po mga kapatid, ang daming tao, maraming kayamanan, pag walang peace, bali wala lahat. Kung ang meaning ng prosperity na yan mga kapatid ay material wealth, bakit may mga milyonaryong nagpapakamatay? Bakit merong mga artistang sikat na sikat nagsusuicide? Bakit merong naabot yung fame, fortune, and ano pa ba? Kung ano-ano pa sa buhay, success in career, and yet hollow? Si Haring Solomon na kung saan ubod ng yaman, ang daming babae, ang daming karunungan, tapos ano sabi niya? Lahat ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan ayon sa pinakamarunong, pinakamayaman na tao sa mundo. Why? Kasi kung wala kang peace, wala lahat ito. At ito po yung binabanggit na prosperity sa Jeremiah 29:11. Ito po yung binabanggit ng Diyos na ibibigay niya sa bansang Israel. Ito yung pangako ng Diyos sa bansang Israel. To prosper you. And that prosperity being mentioned by God in Jeremiah 29:11 speaks of peace. Now, Pastor Ruel, baka naman namamali ka. Baka naman meron talagang hope in the future. Opo, kasi pinangako naman ng Diyos yun eh. Alam niyo po mga kapatid, pinakamagandang gawin natin, aralin natin ang Jeremiah 29:11. Samahan niyo po ako. Sa umaga pong ito, dadalhin ko kayo sa pag-aaral ng Jeremiah 29:11 upang every time na ito'y uusalin, every time na mababasa nyo ito sa mga mug, mababasa nyo ito sa mga frame, mababasa nyo po ito sa kung saan-saan at sasabihin ng pastor sa pulpito, alam nyo na kung saan kayo dinadala ng pastor nyo. Kaya po ako napakasensitibo sa akin ito. Every time nababanggit yung Jeremiah 29:11, napapakunot ang noo ko eh. Dahil ipinakikita nito ng mga magsasalita at babasa ng Jeremiah 29:11 kung anong doktrina meron ng taong ito. Kung ang taong ito'y maalam sa Biblia at marunong magbasa ng context o hindi. O dampot lang ng dampot ng mga talata katulad ng mga Pentecostal na pastor, katulad ni El Shaddai. Ano pangalan ng pastor ng El Shaddai? Si Mike Velarde, dampot ng mga talata, hindi nauunawaan yung talata, hindi binabasa yung context, at iyon ang ipapakain sa kanyang mga tagasunod. Ito na mga tagasunod, sino ayaw niyan? No? Sino ayaw ng Jeremiah 29:11? Kaso, you are giving them poison. Why?
because that is not the meaning of that verse. You are using the verse out of context. So, ito po magandang pag-aralan. What we commonly get wrong about the Jeremiah 29:11 meaning. So makinig po kayo, share nyo po ito. Naku, kung yung pastor nyo, quote ng ganitong ng Jeremiah 29:11, lalo na po sa cutting edge, madalat ginagamit po ito eh. God has a plan. God has a future for you. A hope to give you. He will give you hope and a future. Kaya ito yung destiny mo. God has destined you to prosper. God has destined you to grow. God has destined you to multiply. Naku po. Sounds familiar? Ganyan po lagi. Pero tingnan po natin. What we commonly get wrong about Jeremiah 29:11. Ano po? Jeremiah 29:11 is everywhere. No? Sa mga simbahan, lagi po yan. Mababasa niyo po yan sa mga coffee mugs, sa graduation speeches, or these verses are plastered everywhere. Yet despite the popularity, the meaning of Jeremiah 29:11 is often misapplied. It was quoted, preached, most of the time, mali. Ano po? Mistakenly preached. That's probably the proper word. So, most commonly, the meaning of Jeremiah 29:11 is applied. Ito yung mga mistakes, no? It is commonly applied as a personal promise. No? Ito po madalas eh. Narinig nyo na ba yan? Pag ikay merong counseling, bawa, kakasal ka, no? O kaya naman, na broken-hearted ka. Wala, ito maganda example. Na broken-hearted ka. Tapos medyo nag-iiyak ka ngayon, hingi ka ng counseling kay pastor. Sasabihin ni pastor sa'yo, kapatid, hayaan mo na at move on ka na lang. No? Sabi nga ng Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, a plan to prosper you. I give you hope and a future. Marami pa. Marami pang darating. Meron pang, ayun sa Jeremiah 29:11. Mga kapatid, ang tanong, yung ba talaga meaning nun? Jeremiah 29:11 is applied as a personal promise that God has a wonderful and perfect plan for me. Hinighlight ko yung me kasi po yan ang sentro lagi kapag itinuturo ng mga pastor, lalo na ng prosperity preachers. Many take this verse and apply it specifically for them that God has their life perfectly mapped out and they only have to do is to walk in obedience to God. Sumunod ka lang sa Panginoon. Sumunod ka lang, hahabulin ka ng pagpapala ng Panginoon. Ganyan lagi ang mga sinasabi ng prosperity preachers. Sumunod ka lang, magbigay ka lang, bibigay din ng Diyos ang kailangan mo. Kasi ito ang pangako niya sa Jeremiah 29:11. Ano po? Ganyan po yun no? Yung iba naman, no? Others take this verse as a step farther. Claiming this verse, no? Prosperity preachers take this verse a step farther, claiming this verse is a promise of health and wealth. And since we are children of the King, we should only expect the best. With this view, pain and suffering are sign of lack of faith. Kaduktong po ito nung number 2 na reason o ng mga kaalaman mo na ikay hook. No? If the pastor is telling you that the meaning of Jeremiah 29:11 is a promise of health, wealth, at bilang anak ng Diyos, God has a plan and you need to expect the best. Na para sa mga naniniwala sa pastor ng prosperity, pain and suffering are sign of lack of faith. So the main problem, mga kapatid, with this kind of an interpretation is that they are very me-centered. It is always centered on me, mine. No? It's all about me and not about God.
Tandaan po natin mga kapatid, Jeremiah 29:11 is not about us. It is about God. Ano po? So what does Jeremiah 29:11 mean? Siguro, Pastor, aralin na natin. What is the meaning of Jeremiah 29:11? Now, eto. Before we plunge into the meaning of Jeremiah 29:11, we should do 3 things. Tuturuan ko lang po kayo ng pagbabasa ng Bible. Ano po? Mga minamahal na mga kapatid, hermeneutics po tayo 101. And this is the basic of studying the scripture. So, sa pagbabasa ng Bible, importante po 3 bagay. Context, context, at context. Pero ngayon po, bibigyan ko kayo ng 3 simple things aside from, by the way, ito nga po yung context. No po? We should do 3 things when reading the Bible. Number 1, we should look at the surrounding verses. Hindi lang po yung Jeremiah 29:11, paano naman yung Jeremiah 1 hanggang 10? Tapos yung 12, pababa. Ang problema, yung 11 nasa pagitan ng maraming mga verses at yung mga nasa ibabaw ang nagpapakilala kung una, sino ang original audience? Sino ang sinabihan? Sino ang pinagkalooban ng pangako? Pagkatapos, we need to look at the larger narrative of the Bible. Ibig sabihin, ang Biblia, meron po siyang larger narrative. Ibig sabihin, kukumpara mo ito, ang katotohanan ng talatang ito, sa ibang katotohanan na sinasabi ng Biblia. Kasi po, yung katotohanan at katotohanan, hindi pwedeng magkaiba. Nakuha niyo po mga kapatid. Kung sinasabi rito na ikay pagpapalain, bakit may mga tao rito na mukhang hindi pinagpala? Di nagbabanggaan yan. Alin dyan ang totoo? Pero kung titingnan mo po na ang binabanggit sa Jeremiah 29:11 ay ang fulfillment ng promise, mapapatotohanan po yan ng narrative, a larger narrative of the scripture na ang Diyos ay Diyos na tumutupad ng promise. Walang kontrahan yan. Kasi po mga kapatid, ang konteksto na dapat makita, ang application, ang turo, ang aral, na dapat makita sa Jeremiah 29:11 is the God that we have is a promise-fulfilling God. Yun po mga kapatid, ay hindi kontra sa larger narrative of the Bible. Because that who He is. Ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako. But the thing is, dito po muna tayo. Ito po yung 3 bagay na importante sa pagbasa ng Bible. Yung surrounding verses. Yung konteksto ng talata. Pangalawa, yung audience na pinagsabihan. Yung original audience nito. Tapos nga, yung larger narrative. So to help us understand the meaning of Jeremiah 29:11, we will focus primarily doon sa dalawang ito. Yung original, yung surrounding verses, which is the context, and the original audience of Jeremiah 29:11. Yung larger narratives application na lang po natin gagawin yan. So, anong gagawin natin? Rewind tayo konti. When you rewind a little bit from Jeremiah 29:11, what you see is God talking to the nation of Israel. No? Talking through the prophet Jeremiah. At ito po mga kapatid ay isang kasaysayan at pahayag ng Diyos kay Jeremiah saan? During this time, the Israelites are living in captivity in Babylon. They are slaves. And that's important thing to take note of this. This passage is addressed. Take note, ang original audience ay ano? Mga slaves. Sila po ang Israelites living in the enemy territory. And if we are going to read Jeremiah 29:11, babasahin natin ito sa konteksto ng mga taong nandun sa kalagayan na yon. Alipin, namumuhay sa teritoryo ng kanilang mga kaaway. Yan. So, in this time of captivity, there were false prophets going around.
They're claiming that God was going to release His people soon. Meron pong mga propeta doon sa Israel at nagsasabi itong mga propetang ito, konting tiis lang dahil malapit na tayong lumaya. Palalayain na tayo ng Panginoon. At dito po pumasok si Jeremiah. Pagpasok ni Jeremiah, binanggit niya na hindi totoo mga pinagsasasabi ng mga propetang ito. God is denouncing this false prophet and telling His people, eto ngayon matindi, bad news to. Sabi ng Diyos, hindi kayo lalaya. Maghihintay kayo ng 70 more years. That's bad news. Nakuha niyo po? So yung 29:11 po ng Jeremiah, puntahan natin ang verse muna. No? God doesn't stop there. Not only do they have to live in captivity for 70 more years, but God also instruct them during the time of 70 years. While in Babylon, you will need to seek peace while living there. That is God's instruction. Po. Ito ang verse. Jeremiah 29:4 hanggang 9. No? Yung verse 1 to 3 kasi pagbati lang. Ngayon, puntahan natin yung verse 4 muna. Ang sabi po dyan, this is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Yan ang original audience. Sinasabi ito ng Diyos, saan? To those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. It was not even told to a single person. It was not even a message to Jeremiah personally, kung hindi kanino, sa lahat ng exile from Jerusalem to Babylon. Hindi single person yan. Hindi personal yan. It was mentioned to the entire Jerusalem people. No? Ano po ang sabi ng Diyos dyan? Ito ang unang sabi ng Diyos. While they are in captivity, while they are captive, ano po? Bilang mga alipin. Ang sabi ng Diyos sa verse 5, build houses, settle down, plant gardens, and eat. So, tingnan po ninyo mga kapatid, nandun kayo sa pagkaalipin, ibig sabihin, nandun kayo sa pagdurusa, nandun kayo sa sitwasyon na hindi kaaya-aya, hindi maayos ang inyong pamumuhay, pero sinasabi ng Diyos dito, pumirmi kayo. Pumirmi kayo. Magtayo kayo ng bahay. Settle down. Magtanim kayo ng mga halaman. Kumain kayo kung ano ang ibubunga nito. Mag-asawa kayo at magkaroon ng mga anak. Maghanap kayo ng asawa para sa inyong anak. Ibigay ninyo sa inyong mga anak na mga babae para mag-asawa, so that they too may have sons and daughters. Ano pa? Increase in number there, do not decrease. Ano pong ibig sabihin nun? Huwag niyong tigilan ang buhay. Hindi palibasa nasa kahirapan kayo, hindi palibasa nasa pagdurusa kayo, titigil na kayo sa buhay. Hindi. Sa 70 years na yan, habang naghihintay kayo, mamuhay kayo ng normal na pamuhay. Verse 7. Ito matindi. Hanapin ninyo ang kapayapaan and prosperity of the prosperity of the city to which I have carried you into exile. Can you imagine? Kayo nando sa pagkaalipin, ang sabi ng Diyos, hanapin ninyo ang kapayapaan. At ipanalangin ninyo ang pag-unlad ng bayan na pinagdalhan ko sa inyo. Ano yung ipagpe-pray na mag-prosper dyan? Yung Babylon. Yung Babylon. Tapos sumunod po, pray to the Lord for it. Ipanalangin nyo ang Babylonia. Ang hinihiling na ipanalangin ay ang Babylonia, yung nangaalipin, yung naninikil. Why? Because if it prospers, you too will prosper. So literally yan mga kapatid, literal prosperity, not peace.
Kasi may distinction sa verse 7 nung peace. Para sa mga bansang Israel, seek peace. But for the Babylonian, seek prosperity. Pag ito po, tinuro ng mga prosperity preacher, baliktad yan. Tuturo ng mga prosperity preacher, we need to seek prosperity. No! Ang sabi po dyan, seek peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it. Because if it prospers, ano mangyayari? You too will prosper. Yung iyo, byproduct na lang ng pagyaman ng Babylonia. Pag yumaman ng Babylonia, syempre, it will pour out to you because you are slaves. Pero mababaw ka, nasa ilalim ka ng pag-agos ng mga biyaya. Sila muna pagpapalain bago ka makaranas nito. Pero ganun ang gusto mangyari ng Diyos. Sabi ng Panginoon, yes, this is what the Lord Almighty, the God of Israel says. Do not let, eto na po tayo, verse 8. Do not let the prophets, the diviners among you deceive you. Do not listen to the dreams you encourage them to have. They are prophesying lies to you in my name. I have not sent them, declares the Lord. Makinig kayo mga kapatid. Makinig kayo mga nakikinig sa aking mabuti. Tingnan niyo po kung sino ang sinasaway dito ng Diyos. Na wag daw nating pakinggan. Wag daw nating pakinggan yung mga preacher ng prosperity na nangangako ng kung anong katuparan ng mga panag-init. Na nag-e-encourage sa kanila na lalaya na kayo, makakalaya na kayo. Pero sabi ng Diyos, hindi kayo lalaya. 70 years kayong maghihintay. Yan po ang pangako. Kaya yung mga prophets, false prophets na yan, yung mga diviners na yan, walang kaibahan yan sa mga prosperity preacher ngayon. Declare ng kung ano-anong mga declaration, hindi naman sinabi ng Diyos, pero ginagamit ang pangalan ng Diyos. It makes sense po ba mga kapatid? Gagamitin ang pangalan ng Panginoon. In the name of Jesus, I cast your slavery. Slavery from sin. Slavery from poverty. I cast out the spirit of poverty. Naku po mga kapatid. Kaparehas na kaparehas po niyan yan. Yan po yung mga binabanggit yan. Yan po yung mga prosperity preachers of today. Now, sabi po, this is who, sabi po dyan, God doesn't stop there. Not only do they have to live in captivity for 70 more years, but God also instruct them to seek peace while they are at Babylon. In this time of captivity, there were false prophets claiming that God is going to release His people. In Jeremiah 29, God is denouncing this false prophet, telling His people that they are going to have to wait 70 more years. And that's bad news. Now, that is tough news to hear. Tough news to hear na sa halip na sila'y palayain na sa oras na yung katulad ng pangako ng mga false prophet, sinabi ng Diyos sa kanila, no, you will have to wait 70 more years. Most of them, mga kapatid, na nakarinig ng mensaheng ito, pumasok sa kanilang mga isipan na mamamatay na sila bago pa sila palayain. Because if you are 50 years old during that time, nang narinig mo yung 29:11, na I know the plans I have for you, says the Lord, a plan to prosper you, a plan to give you hope and a future. Isipin mo, naku po, bago matupad yun, kung 70 years, ako'y 120 na by that time. Kung ako'y 50 ngayon, patay na ako nun. Kaya, I would like to tell you, those who heard Jeremiah 29:11, hindi na nila naranasan yung pangakong yun. Kasi hindi naman yun individual na pangako sa kanila. Ito
ay pangako sa isang bansa, sa bansang Israel. At tinupad naman ito ng Diyos. After 70 years, lumaya sila sa Babylonia. And this is who Jeremiah 29:11 was written to. Real people that were going through a real tough time. And that's important for us to know because it gives us the context in which this verse was written. Ngayon po, naintindihan nyo na mga kapatid? The meaning of Jeremiah 29:11 isn't a personal promise written to you. It is not a promise that if we follow God, He will allow us to prosper in this lifetime. The context tells us otherwise. This verse is written to a people who would likely all die as slaves. And that is not a great life. Not a great life. Pero every time na babanggitin to ni pastor, di ho ba, yan ang pinapatungkol niya? Ikaw ay may plano ang Diyos, na ikaw ay pagpapalain, yun ang kanyang plano, na ikaw ay bibigyan ng hope, at bibigyan ka ng future. Jeremiah 29:11 is addressed to a group of people, not individuals. It is a promise that God is still in control, even when things are bleak. It is a promise that even though things might not make sense to them, now, God's plan is still good. This verse is giving hope to a group of people that are struggling with understanding what God is doing. Ito po ang salita ng Diyos sa mga aliping Israelita sa Babylonia. Sa mga taong tila walang pag-asa. Sa mga taong nasa mahirap na sitwasyon, na gusto nang sumuko, na pinapangakuan ng mga maling propeta, ng mga maling tagapagturo, na anytime now, lilipas na ang kanilang problema, at sa pamamagitan ng paggamit ng salita ng Diyos, magke-claim na sila'y lalaya na. Kaya nun pa may mga prosperity preachers na, mga kapatid, na ang gusto instant gratification, quick solution to the problem, kahit hindi naman iyon ang pangako ng Diyos. Nakuha nyo na po mga kapatid kung bakit delikado yung mga prosperity preachers na yan. Kasi po, sila po yung mga tinutukoy ng Diyos na pangako ng pangako, claim ng claim, bigay ng pag-asa, paggagamit ng mga maling talata para lang sa kanilang mga maling pagtuturo. Now, hindi ko kayo iiwanan nang hindi nyo naiintindihan kung ano ang Jeremiah 29:11. Kaya puntahan natin ito. What does Jeremiah 29:11 mean? Ito pong ibig sabihin niyan. We simply cannot apply this verse as a personal promise unless it is clearly a personal promise. Amen? Jeremiah 29:11 is not written to us today. It was written to a real people that lived during a specific time. Yung pong binabanggit doon ng Panginoon, I know my plans to you, referring to the Israelite. Plano ng Diyos sa Israelita na nandun sa captivity. My plan is to prosper you. How? By prospering Babylon, you will also prosper. But, no, ang sabi ng Diyos, no, we cannot apply that to us. That doesn't mean it has no application to us today. I know, because the verse can still speak to us. But we need to apply the verse properly according to the context. The context makes that clear. Hindi ko kayo iiwanan nang hindi natin ito natututunan. So, una po lang nating tandaan, Jeremiah 29:11 is written for you, but it is not written to you. Yun po ang aking stand. Listen,
Jeremiah 29:11 is written for you, but it is not written to you. So, what is the meaning of Jeremiah 29:11? So, if it is written for me, what is the meaning? So, while this verse isn't a personal promise, it is a powerful reminder. Reminder of what? Reminder that God is still in control. Ito po yung magandang kontekstong makita natin dito. Na kahit nasa kahirapan ka ng buhay, kahit dumadaan ka sa pinakamasakit na karanasan, breakups, or death of a loved ones, or lack of job opportunity, wala ka ng pera, napakabigat, may karamdaman. Ang katotohanan ng Jeremiah 29:11 ay nagbibigay sa atin ng pag-asa dahil nakita natin sa Jeremiah 29 na ang Diyos ay Diyos na nagbabantay. Na ang Diyos ay Diyos na tumutulong. Hindi ka man alisin ng Diyos sa iyong sitwasyon, ang pangako ng kanyang pagsama ay naroroon. Kaya nga niya sinabi sa verse 4, ako nagsasalita, ngayon mamuhay kayo ng normal. Mag-asawa kayo, hihanap nyo ng asawa ang mga anak ninyo, magtanim kayo, magtayo kayo ng bahay. So, live your normal life and believe that God is still in control. Yun ang mensahe ng Jeremiah 29:11. Yun po ang mensahe nito, even when things doesn't seem like it, even when life is tough, even when the world is falling apart around us, God is in control. That is the meaning of 29:11. And God was faithful to fulfill His promise to the nation of Israel. He did just what He said. After 70 years, lumaya sila. And that should bring hope also to us that God will continue to fulfill His promises. Even in the dark days, even in the most difficult of situation, we can have hope that God will lead us through. This verse is not a promise that we will be prosperous in life. That as long as we trust God, our lives will be easy and we will have all that we want. After all, we are following Jesus who had everything but an easy life. And he promised if we follow Him, we would face similar struggles. Kuha niyo po, tinalakay ko na po yan kahapon, na ang Panginoong Hesukristo, wala po siya. Lahat sa Kanya rito sa mundo, hiram. Humiram siya ng ama, humiram siya ng nanay, humiram siya ng bahay, humiram siya ng donkey, humiram ng bangka, lahat hiram. At yung tangi, nakasuotan na meron siya, pinagparti-partihan pa. Kaya siya namatay, naked. Ibig sabihin, ito ang buhay ng mga mananampalataya if we will follow Jesus. Kaya baliktad sa mga pastor ngayon, nang itinuturo na dapat habulin ng mga Kristiyano ay yung pagyaman, pag-asenso, pag-igi ng buhay, pagdami, pagpapalago ng simbahan. Ang pangunahing layunin, hindi naman talaga pagtupad. Church growth, hindi naman talaga pagtupad sa inyutos ng Diyos eh. Alam niyo po, ang layunin ng church growth, para naman umasenso buhay nila. Para naman sila mga pastor, makinabang kapag malago na yung simbahan, parang gatasang baka yan, na kapag malago na, ay makikinabang din sila. Eh di para sa pansarili nyo ng kapakanan yan at hindi talaga ministeryo at pagmamahal sa Diyos. Okay, masasaktan, pero yun ang totoo. Kaya gusto ng iba ng church growth, kaya nagpapakamatay sa kakakating edge, para umunlad ang simbahan at sila ay makinabang pag malago na ang simbahan. Kaya pararamihin ang miyembro sa anumang paraan, kahit puro kambing yan, at least kung marami yan, tigkukonting bigay niyan, makikinabang ang simbahan, dadami pera niya. Yan ang G12.
Paramihin ng paramihin para yumaman si pastor. Prosperity. So, what does Jeremiah 29:11 mean? Again, it is a reminder that even though we will face difficulties in this life, God's promises are still true. He is faithful and will bring us through. Amen? Now again, hindi ko kayo iiwanan kung hindi malinaw sa atin itong Jeremiah 29:11. Binabasa rin natin yan, pastor. Paano natin i-apply yan? So, i-apply po natin sa tamang context. Now, how should we apply the meaning of Jeremiah 29:11 to our lives? So, where does this leave us? What do we do with the verse? Again, uulitin ko po mga kapatid, this verse is a promise to God's people that His plan for us is good. And who are God's people? In the context of Jeremiah 29:11, it's the Israelites. Yun ang original context. But when Jesus, take note, when Jesus enters the picture, He opens the door for everyone. In other words, we are His people. The church. No? Those born-again Christians. So the truth of this verse is still true for us today. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoong Jesucristo. How can we apply? Many have taken this verse to mean that God will make their life easy, or they will get exactly what they want. But that's not what this promise is. In fact, this is the opposite. This verse is promising that we will have troubles. And the Israelites didn't want to hear it. They'd rather listen to the false voices of the false prophet telling them na malapit na silang lumaya. That is better sounding noise. And it sounds familiar, right? That's something we do all the time. Many pastors are doing all the time. And some of us are doing all the time. We quote Jeremiah 29:11 all the time. Many have taken this verse, telling us that while life will get incredibly difficult at times, it is God who is in control. And while the difficult season might not end tomorrow, God is still there and He will bring His people through. Amen? Now, ito po ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa Matthew 6:25-26. Ano po sabi diyan? Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not more of value than they? Subukan niyo po mga kapatid, kapag uulit na magsesermon si pastor nyo ng Jeremiah 29:11, itapat nyo agad ang Matthew 6:25-26. Sabihin nyo sa kanya, Pastor, di ba ang sabi ng Panginoon, huwag naman tayong maghangad niyan. Hindi naman importante yan, masyado Hindi ko sinasabi mga kapatid na huwag kayong mangarap para sa buhay ninyo. Pero huwag nyo lang i-claim ng i-claim yung hindi inyo. Kasi, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, merong higit na mahalaga kesa sa mga bagay na material. At yan ang malinaw na sinasabi ng Matthew 6:25-26. This message is a direct tie to the meaning of Jeremiah 29:11. It is not a promise of a life where there's nothing to worry about. It's a promise of a life where in the midst of worrisome problems, we can have peace. Having faith, believing in God, means trusting that His plan is what's best for us, even when it doesn't make sense. Amen? So some things might never make sense in this life. It must have seemed that the way
to the Israelite that died in captivity. Kasi pinangakuan sila na there is hope and a future, pero ang fulfillment nun ay 70 years. So yung mga nakarinig nito, nagkamatay nang hindi nila natanggap yon. But as a nation, natupad ang bagay na ipinangako ng Diyos. God can see things we cannot. He is orchestrating a story we are not. One day, things will be revealed and we will see the larger picture. Until then, we have His promise. Ano yung pangako na yun? Na He will be with us. Katulad ng ginawa niya sa bansang Israel during the time of the Babylonian captivity, kasama nila ang Diyos, namuhay silang normal, sinunod nila ang Diyos, nagtayo sila ng bahay, nagtanim ng halaman, nagsipag-asawa, at ang sabi ng Diyos, huwag kayong magpakonti, dumami kayo. Ibig sabihin, mamuhay kayo ng normal. Kung papaano kayo namumuhay nung hindi captive, mamuhay kayo ng ganun. Bagamat may kahirapan kasi hindi kayo makakakilos ng ayon sa gusto nyo dahil susunod kayo sa inyong mga Babylonian slave master. Po? So, the next time you will read this verse, consider reading it like this, and imagine the amazing vision God has to restore everything, and He will bring peace. Again, basahin nyo Jeremiah 29:11. I know the plans I have for you, all, declares the Lord. Plans for shalom and not to harm. Plans to give you hope and a future. Amen? So, I hope naging aral ito sa inyo at bukas, pagpapatuloy po natin ito. Ang pag-aaral natin tungkol sa mga palatandaan na ikaw ay hook ng prosperity preacher. Prosperity gospel. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Well. Tayo po tumungo, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito ay lumalapit po kami muli sa iyo para humingi ng iyong kahabagan at humihingi ng awa. Lord, we are not declaring anything. Wala kaming kapangyarihang gawin yon. Kayabangan para sa amin ang gawing magdeklara ng kung ano-ano na hindi naman namin kayang gawin. Kami po ay humihingi ng iyong awa. Tanging kahabagan mo ang aming kailangan. At alam namin, Panginoon, na meron kang plano. Alam naman namin na ang plano mong ito ay ang dalahin kami sa iyong langit pagdating ng araw. And as we wait to the promise of your second coming, we will live, O Lord. We will live as you want us to live. Mamumuhay kami ayon sa iyong kagustuhan. Yes, in this world, there will be tribulations. May mga pag-uusig, may mga kahirapan. Hindi kami ligtas sa pagkakasakit. Hindi kami ligtas sa mga problema. Yung iba sa amin mamamatay habang naghihintay sa iyong pagbabalik. Maaring kami ang iyong lingkod, bukas makalawa o kung kailanman, maaring wala na kami sa mundong ito. But it will not change the fact that you are a promise-keeping God. Pinangako mong babalik ka, kami kukunin mo, pinanghahawakan namin yon. At nangahawak din kami sa katotohanan na kung sa pagbalik mo, mga patay na kami, napakasarap na panghawakan ng katotohanan na ang una mong gagawin ay buhayin kaming mga namatay upang bigyan ng bagong katawan at kung nasaan ka, doon kami pupunta. Kaya yun ang aming pinangahawakang pangako. That is our hope for the future. That is your plan for all your children. Not this world. You didn't promise us this world, O Lord. For you said in your words that in this world, there will be persecution. Kaya hindi amin ang mundong ito. Pero ang alok po ng kaaway, ang alok ng mga prosperity preacher, parang ayaw na naming iwanan ang mundong ito, na wag naming iwanan dahil masarap ito. Lord,
Minsan, pinaparanas mo kami ng mga bagay na mahirap para amin pong nasain ay ang bagay na sa kaluwalhatian mo at hindi ang mga bagay ng mundong ito. Maraming pong salamat. I am praying for those brothers and sisters who are listening to me right now sa Facebook. Pinapanalangin ko rin po, Panginoon, ang aking mga kapatid na nagluluksa sa mga karamdaman. Pinapanalangin ko po ang mga kapatid na nasa karamdaman, mga kapatid na nasa hospital, mga dumadaan sa mga suliranin. Panginoon, aliwin mo po sila at ipagkaloob mo po sa kanila ang kapayapaan. Yun po ang hinihiling namin, yung kapayapaan. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Magandang araw po mga kapatid. Meron po akong konting oras, babati po ako sa inyo. Magandang araw po Ate LV Pasquel, kapatid na Lay Presa. Magandang araw Ate Yoli Kerubin. Ate Yoli, magpagaling po kayo, yung inyong kamay, pagaling naman po ng Panginoon. Ate Evelyn Cameros, Tito M.A. Paredes, magandang araw po sa inyo. Kuya Larry Montillano, Kuya Andoy De Castro, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Elizabeth Sanchez, Ate Yoli Dipol, Ate Ided Orense, kapatid na Ided, magandang araw. Kapatid na Miriam Galvan, Kuya Monching at Ate Ellen Gonzales, Ate Gina Medalla, magandang araw po sa inyo. Nanay Bilen at Tatay Jerry Olaes, Kuya Eric Maines, magandang araw po. Ate Paz Mendoza, magandang araw po sa inyo. Ate Paz de la Cruz, Pastor Benjamin Bay Velasquez, magandang araw po Pastor Bay. Ate Leslie Tamundong, magandang araw po. Kapatid na Reynaldo Alcantara, magandang araw po sa inyo. Ate Lani Tulagan, magandang araw po. Ate Leslie, po, at si Kuya Kiko, patuloy pong pagpalainawa kayo ng Panginoon. Ate Ellie Fernandez, Kuya Nepo Perea, Kuya Nepo, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga taga-Malabag. Kapatid na Noel Andamo, magandang araw po sa inyo. Pastor Darrell Paredes, magandang araw po. Kapatid na Marilu Domingo, magandang araw po sa inyo. Nanay Carolina Bukiran, Nanay Carolina, magandang araw. Pastor Conrad Malabag, magandang araw po sa inyo. Ate Esther Olanyo, magandang araw po. Kuya Emil Serrano, magandang araw po. Ate Sally Macabales, magandang araw. Ate Neneng Sintos, Pastor MJ Velasquez, magandang araw po. Ate Del at Kuya Ban Magkawas, magandang araw po sa inyo. Ate Nelia Ramos, Ate Marieta Escopin, Ate Del at Kuya Ban Sauler, magandang araw po. Yan, kapatid na Darin Sakdalan, Darin, laging kasama ang tatay mo sa aking prayers. Nawa ay makaranas siya ng kagalingan. Ganon din po kay Ate Cora Dolore. At sa marami pang iba, yung mga iba po natatabunan na po ng mga comments. Alam niyo po, ang nababasa ko lang po yung mga comments. Kaya yung mga nanood, hindi ko po nakikita lahat. So, yun po ang aking pakiusap, i-share niyo po. Lalo sa pastor niyo, share niyo. Malay niyo, baka sakaling panoorin niya. Hindi naman natin sila inuunsulto, pero itinutuwid lang po natin. Ang dami yung pastor. Lalo po sa UNIDA, kilala ko lahat yan. Yung claim ng claim at declare ng declare. Alam naman nila, alam din nila yung mga patawan ng patawan, ang wala namang hindi naman nakakatawa. Alam nila yon. Mga nagre-react na po ngayon yung iba. So, yun naman ang gusto ko, magsipag-react sila para pabulaan na nila kung mali yung tinuturo natin. Hindi yung kung ano-ano, patalikuran. Marami po mga patalikuran kung tumira. Babanatan po si Pastor Ruel, talikuran. Sinisiraan po tayo sa mga miyembro. Sana lang yung mga miyembro, manood muna kayo para alam nyo kung ano yung mga tinuturo natin. Kung tama naman di makinabang kayo. Kung hindi naman wag na kayo makinig. Ganun lang naman po yun. Kung hindi kayo nakikinabang, skip na lang kayo. Doon na lang kayo sa mga prosperity pastors. Pero tandaan po ninyo, ipinapahamak kayo niyan. But if you want to grow, if you want to learn more, stick lang kayo sa tinig ng pag-asa. At kung may mga mahal kayo sa buhay na gusto nyong ma-impluwensyahan, malay nyo po, alam nyo po mga kapatid, yung iba naman sa inyo, naligaw lang dito Naligaw, tapos nakapanood.
Alam niyo po ba, nakabuo kami ng small group dahil po sa Tinig ng Pag-asa. May small group po kami na develop because of the Tinig ng Pag-asa. Ganito lang po gawin ninyo, no? Kaysa doon sa mag-cutting edge kayo na mag-cutting edge. Pinakamadaling paraan ho, mga kapatid, gamitin ang social media. Gamitin nyo Facebook para po makapangaral ng salita ng Diyos. Tapos pag naririnig nyo si pastor ninyo na nangangaral ng mga ganitong mga preaching, sawayin ninyo, makasisira po yan sa simbahan. Hindi po yan healthy. Kaya naman, kung hindi nyo masaway, hanap kayo ng Bible-believing church na makapagtuturo talaga sa inyo ng aral ng banal na kasulatan. Hindi yung kayo ay aakayin sa kamalian. Ang dami yung mga pastor na scammer ngayon, no po? Na ang pangunahing layunin, kaya naman gusto ng paglago para palaguin din ang kanilang mga bulsa. No? Huwag po kayong magpadaya. So, ayun po. At again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel. Kapatid na Eli Poso. Ayan, magandang, ngayon ko lang po narinig yung pangalan na yan, ang kapatid na Eli. Si kapatid na Leia Marie Capello. Ayan. Please keep us. We will pray for you, kapatid na Leia. Kuya Nicandro Sarinas, magandang araw po. Ate Marie Cruz, magandang araw po. Sabi ni Pastor Conrad, prosperity is biblical for it comes from God. Being materialistic and love of money is the root of all ungodliness. Prosperity gospel is a deception. Ayan. Ayun na po yan kay Pastor Conrad. Panoorin nyo rin po yan. Meron yung programa eh. Love of God Online. Yan po, logo. Yan, pinanonood ko rin po yan. Di lang ako makapag-comment kasi wala akong access. Anyways. Pero pinanonood ko yan. Sound doctrine naman ang tinuturo po niya si Pastor Conrad. Kaya mapalad yung mga taga-Malabag. Ang problema, dahil sa ginagawa ng pastor nyo, susunod na destinuhan, lilipat. Talsik yung pastor nyo. Anyways, biro lang po. So mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone!